Ang putik pwedeng maging walastik, pwedeng maging isang maganda at kapaki-pakinabang na paso. Hindi natatapos sa pagmolde ng palayok kundi pati sa pagdedesenyo. Ito ang mga likhang mula sa palayukan ni Tatay Resty at Nanay Maria Castillo. Kahit marami po kaming kompetensya po, maraming competition dito, kasi marami po kaming mga may tindahan dito, pero sinusiguro po namin na yung sa aming produkto ay best quality po, kaya kami binabalikan ng mga customer namin. Ating ipagmalaki ang mga palayok na sariling atin dito sa Gawang Pinoy. Mayapa-abak Nanay Maria Castillo! Hello po, ako po si Tony Pet. Welcome po sa LTLU kayo rito. Umaga po. Kumusta po ang umaga niyo? Okay lang po. Ayan. Oh ma'am, ilang taon na po ang negosyong ito? Start po kami din is 200, nasa 2010. 2,000, ang tagal na rin. 200 sa mga 200 na pala, 2010. Pa lang, magkamali lang ako. Oo, 2010 kayo nag-start. Yes po, hindi po siya pa ganito. Yung maliit lang, parang meron kami sasakyan na maliit. Which is yung namanan ng asawa ko. Then, nagro-rolling pa kami. Yung parang nagbebenta-benta kami. Dito sa paligid. Hindi po. Dati kumukuha lang po. Namimili po kami din. Parang nangunguha kayo sa supplier, po, tapos kayo nagbebenta. Ayun. Ginagalugan namin, parang all over the Philippines po linulog. Ginagalugan namin. So yung mga konsepto ngayon na alam nyong reselling, na ginagawa na nila Dati na. noon. Kumuha na sila sa isang supplier, binibenta nila. Correct, diba? correct. Kailan po kayo nagkaroon ng lakas na loob na magsolo? Mag-start na. Nung medyo nakaipon kami po ng konti na nagka-market na kami. Anong taon po ito? Hindi ko na po matandaan, sir. After 2010? Hindi po, matagal po. Kasi hindi naman, after siguro 5 years, gano'n. No, after nga po ng 2010. So siguro mga after 5 years, 2015, ganong taon. O, yun po. Yan. Opo. Okay, noong pong panahon ngayon, walang mapuhunan. Ano po? Bakit nyo po ginusto na kayo na lang po ang mamuhunan? Nung wala pa kaming ganito, bago kami nag-start, na parang nagkakandas-canvas pa lang. Yung asawa ko po is parang driver siya. Then, meron siyang parang yung amo niya is nagtitinda po ng mga gano'n, nagkakandas ng mga paso-paso. May mga nagtitinda siya. So parang nawalan ng puhunan yung ano niya, yung amo niya. Opo, tapos siya na po ang nagtuloy. Hinikayat siya ng mga tauhan na siya na kung po pwedeng siya na magtuloy. Siya ang nag-take over po paano doon yun? sa Paano yun? Kasi di ba medyo mahal ang mamuhunan? Or paano po bang naging usapan? Ganito po kasi, kumbaga, parang meron siyang konting, di ba po nirerentahan yung sasakyan namin. Ayun, so, tapos? Isa pa lang naman ang anak namin that time. So, nakaipon siya ng konti. Tapos, ako po that time is nag-work ko sa Manila, nag-opisina. Then, pinaghalo po namin yung mga... Yung inyong ipon. Opo, tapos nagsabi sa akin na gusto niyang yung mga tauhan para hindi mawala ng trabaho, siya na mamuhunan at the same time, bibili siya. Tapos, so, umuwi ako dito, kami po ang nagpipintura mismo, gano'n. So parang pasalo, parang sinalo nyo? Sinalo nila yung negosyo. Aba. Okay, gaano karami po yung empleyado nung panahon na yon? Bali, hindi po sila empleyado, bali mga parang mga... mga nagtatrabaho. Tagalako lang din. So, umaangkat lang din ang palayok. Okay, pero hindi po pagawaan na ganito. Ito po ay saan pong lugar? Nung inaangkat nyo pong palayok? Dito lang daw. Sige, dito lang daw nila inaangkat. Ilan po sila yon? Yung minsan nasa 15, 20. Marami-rami rin naman talaga yung mawawalan. Opo. Ayan. Okay, so pakita natin. Ano po ba ang pinagmumulan ng isang maganda world-class na palayok? Nabalita ko po, asawa nyo po, may pang-deliver na malaking kalaking truck na mga sa Leyte. Ano po pinagmumulan ng isang simpleng palayok? Ano po ang pinagmumulan? Ito pong lumad nyo, itong putik, sa po ito galing? Galing po sa, parang minsan sa mga bundok tsaka mga bukid. Opo, dito lang ito. Anong klase pong... Clay. Anong klase pong clay yan? Kasi di ba may iba't ibang klase ng clay? Ano pong klaseng clay? Yung clay po talaga. May pampaso talaga na clay. Pampaso na clay. Na dito lamang po sa atin dito sa Sinosource? Minsan po sa mga bukid lang po. Pero minsan may mga sa Pampanga, minsan may sa Araya. Yung kinukwento nyo po kanina, sabi nyo, nandito lang sa area sa Pampanga. Saan po yun? Sa Minalin, gano'n. Sa Minalin, sa Pampanga. O yun, sa Minalin. At sinabi nyo sa amin parang kailangan 7 feet.
Yung kukunin pong lupa, saka po na pwedeng pampaso. Yun ang perfect pampaso. Ayan. At ito po yung nagmumula. Pakita muna natin ito. Isang tumpok ito. Isang malaking nabundok na lumad, itong putik. Ito inaangkat, iniimbok na, iniimbak nyo na, nag-iimpok na kayo, nilipat dito, para meron kayong pondo, dadalhin dito. Ito po, minamasa nyo muna po, ano po? Ginigiling muna. Giling. O di, palagay natin galing na nga po roon, giniling na po siya, eto na po siya, ano na pong gagawin? Mamasahin na. Ayan, so minamasa. Si Kuya kanina nakita natin Mano-mano, minamasa. Oo. Correct. Okay. Pagkatapos yan, sir, ano po pangalan po nyo? Franco. Sir Franco, pupunta na po sa kanya. Okay, ayan po. Ayan, At paliwanag natin. itong pag-aangkat ninyo ng putik, gano'ng karami at gano'ng kalaki? Parang truck po ba ang kinukuha nyo? Dump truck, gano'ng karami para makapag-imbak kayo? Taon po, dapat makaibak ka ng 50 to 30 trucks. Magkano po yung isang gano'n, isang dump truck? Almost, 8,000 na po ngayon. Wow! Ay, At marami say. pa naman po kayo nakukuhanan. Meron naman pong nag-deliver. Meron talagang quarry. Galing ko sa mga quarry. Ayun. Eto na, my friend, ipapakita na sa Kaya atin nga. ni Nanay Oo. kung paano ginagawa ang Excited na kanilang kami. may kalidad na paso. So start tayo sa kung paano po yung Kinikilo yung yung clay. clay and then minamasahe. Ayan, Kasama sir. natin, anong pangalan po ni Si Sir Melchor. Sir Melchor, the Macho Man. O, tinan mo naman yung kanyang, pag depende yan sa laki ng gagawin. Okay. So ito, ilang kilo yan? Ang gagawin mo, Kuya Melchor. Ilang kilo? 9 kilos. Para sa isang malaking paso. Hindi po, bali, lang siya. Kadugsong lang siya ng isang paso. Karugtong pa lang yon. Proportion. Tatlo, malaki pala itong gagawin nila. Ayan. Yung base lang siya. Oo. Nakatayo doon. Oo. Ito, gaano katagal na minamasahe at ng mano-mano pa? Melchor, gaano katagal yan? Okay. Kaya Melchor, gaano katagal ang pagmamasahe mo para magkaroon ka ng muscle? Sa isang minuto. Nasa isang minuto. Yung Sa minuto. Bakit ito kailangan masahihin muna yung putek? mga matatigas, maghalo-halo. Para maging pantay ang lambot. Yung pala yung ginagawa niya. Kumusta naman ho? Ilang taon nyo na hong minamasahe ang mga putek? Matagal na, mga 30 years din. Ito si Kong Melchor, 30. Si Kong Franco, 40! Patagalan pala So, rito. So matapos itong kiluhin, ito na, dadali na dito kay Kong Franco. Kaya ito na, mag-uumpisa na siyang gawin yung nasa ibabaw na bahagi ng paso. Kasi malaki pala itong gagawin nila. Itong gagawin niya ngayon, ayan, nandito na tayo kay Kong Franco. Kong Franco! Na parang ilang minuto lang din, ano? Oo. Nagagawa niya. Ilang minuto mo yan tayo nagagawa yung isang karugtong lang na paso? Siguro mga 5 minutes. 5 minutes! At sa isang araw, Kong Franco, ilan ang nagagawa mong mga ganyan? Depende. Depende. Depende Kung kunwari, sa sa isang regular na araw, mga ilan po? Siguro to mga 200, ganun. 200, Diba? no? 200 every day ang Oh, ginagawa. average. Itong mga ginagawang ito, saan ho nakakarating ng mga lugar? Dito lang po minsan sa Pampanga, sa Pangasinan, Batangas. Yung parang huli nga, Leyte, sabi nyo. Opo, yung parang nararating po ng sasakyan natin. Ninyo. Opo. Basta nakarating ng sasakyan natin. Gaano karami yung lumalabas na paso mula dito sa inyong pagawaan? Araw-araw po ba ang delivery o Every maluluto po yung, naluluto sila, gano'n. gaano pa kung kadagal pagluto? 3 days po. Kaya lang ang matagal yung drying, almost 2 weeks po ang drying. Yun, basta nakaluto na kami, may mga order, iyan na po namin. Pag sinasabi nilang luto, love, no, mga kabarangay, ito yung hornuhan nila. Yung kanilang, Yung para sila nagbe-bake ng tinapay, Oo, pero may mga oven. pero yung kanilang binibake ay yung kanilang paso. Kung pag ito total po ninyo, gaano katagal ang pagproseso nitong mga paso po ninyo? Mula ho dun sa putek, ha? Pag hindi po umuulan, nasa almost 2 to 3 weeks po. Pero pag umuulan, 1 month talaga. Ayan, ano niya. nabanggit natin yung pag umuulan. Meron po bang mga tagtuyot sa negosyo? Tag-ulan, kailan po malakas, kailan po mahina? Pares lang po. Kasi minsan pag tag-ulan, yung iba, naaingganyo silang magtanim dahil yung halaman. Tama, oo. season. Kaya maraming Pag summer naman din, pwede naman din na yung pinagkakabala nila dahil meron silang pagkakabala din pag summer. So walang tapon. Walang tapon. Wala Ano, kayong season buong taon pala. busy kayo. All year round kayo. Busy kayo. Aba. Busy. Ano po ang pinakamabenta? Ano pong pinaka malaking order? Ino-order ng mga kababayan natin? Per season.
Kapag Bersiso, Oo, kasi September to po, December, Yung iba po nag-a-arrange ng mga, yung mga bahay. opo. Yung landscaping. Oo. Yan. Iba naman, sa tagulan po, dahil makakalipat ng halaman na hindi masyadong namamatay. Ayun. Itong ginagawa ni Kong Franco at ni Kong Melchor, magkano po yan pag binenta nyo po? Yung ganyang Kasi kalaki. yan ay portion lamang nung isang... Patong Oo, yun. portion Oo. lamang yan. Ang Oo. portion po is 1,000 po, tatlo na po sila. 1,000 pesos lang. Hindi, tatlo na po sila base. Parang Oo, pero mura yun ha. Sa hirap ng trabaho na ginagawa ng ating mga kababayan, abay napakamura nun para sa mga bibili niyan. Okay, isang tanong lang po. Ang mga kababayan natin, pwede po mag-walk-in dito? Pwede po bumili? Lahat Rekta? po. Lahat Diretso po. rito? Lahat Pwede po? Lahat pwede. Magpa-customize. Halimbawa, may design na ibinigay sa inyo. Ate, pwede pa yung ganitong design? Paano? Pwede po, kasi Galing. customize po yung malalaki. Aha. Yun po yung, Ayan, yung pinapakita namin sa inyo. Pieces po yan. Aha. Yung hanggang silyo po. Basta customized po. Basta customized. Opo. Pag customized, may special na price. Yes po. Ayun. Oh, At okay. gaano katagal pag nagpa-customize po sa inyo? Depende po sa laki. Depende pa rin. Doon pa rin. Sumusunod sa laki. Oo. Opo. Ito po ayan. bang negosyo na nakikita nyo magtatagal? Ito na po ba ang masasabi nyong negosyo for you? Aside po kasi from this, meron pa lang po kasi sa paso po kasi hindi naman po lahat hindi naman ganun minsan may back din, may low din, may high din ganun. Totoo naman. Sa Oo, negosyo may so- ganun, 'di ba? Oo. Pero sa tingin nyo, saan papunta itong negosyo ng pagpapalayok? Lalo na dito kilala kasi sa Pampanga yung pagpapalayok eh. Nakikita nyo ba na pang matagalan itong klaseng ganito? At ano ang kailangan mong, rito, ugaling meron ka para makatagal ka sa ganitong klase ng negosyo? So, dapat yung hands-on ka sa mga paggawa. Hands-on. Kailangan, alam mo rin kung paano yung negosyo. Alam mo rin kung paano mapoprocess yung Kasi nadahan po rin kami kasi dati kami ang naglutong mag-asawa. Correct. Ako siya ang nagsasalang. Ako ang naggagatong for 3 days. Pag malakas na, siya na po ang naglalagay. In short, ang ibig sabihin ni nanay, kailangan alamin ninyo ang inyong negosyo, marunong kayong gumawa ng negosyo ninyo para alam nyo rin yung proseso. Kayo mismo para alam yung proseso. pag magkaroon ng trouble, alam nyo rin kung paano sosolusyonan. Opo, may Pagdaan ng lahat. totoo. So ngayon Okay, yung ginagawa ito. nila, ito na Ito yung pwedeng... ginagawa nyo po ngayon. Yung small lang po niyan, may mas malaki pa yun. Mas malaki pa to? Apo, tatlo po yung... Sa kagaya nito, magkano po ito? Kanin po yung per set is 1,000. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!